Ayan, so magandang umaga mga idol, no? So meron tayong gagawin ngayon na NS125 FI. So ang pinaka problema ni sir dito ay kakapalit na ng mga gasket. So ito yung madalas na problema sa mga 125, no? Kakapalitan ng gasket, tagas na naman. Ayan, tagas. Ngayon, tapos ang problema nito mga idol, lumulusot yung kick minsan. Ayan, oh. Ang lambot. Oh. Tapos may sumasabit siya. Ayan, oh. Ang lambot niya i-kick. Klasin natin, no? Ayan. So NS125. Okay, so klasin natin. Ayan, kinalas na natin mga idol, no? So yung NS125. Ayan, tapos tingnan nyo yung itsura yung piston. Ayan. Grabing kapal. Hit. Oh. Lock. Tapos puro gasket maker. Dapat hindi nilalagyan ng mga gasket maker na sobrang kapal. Ayan, o, kaya ang pangit na ng ano niya. Pangit na ng black kasi tatagas kasi yan. Ang pangit pati ng gasket maker na ginamit, no? So yan, papalitan natin siya ng mga gasket mga idol. Tapos ito, tingnan nyo, yung throttle body. Kaya palyado, purang dumi na. Ayan, so linisin natin ito lahat mga idol, no? So mamaya tingnan na lang natin kung ano yung magiging andar niya. Okay. Ayan, so malinis na siya mga idol, no? Ayan, no? Nilinis na rin natin yan, pati yan. Yun, tapos lahat. Tapos yung pagkalagay pala ng clutch lining, pan-TMX, tapos baliktad lahat yung mga plate, no? So ang gumawa nito, Kasa. Yeah, Kasa ang gumawa niya. Baliktad lahat. So dapat din sa mga taga-Kasa mga idol, kung sino yung pinaka-ship mechanic, dapat kung sino yung mga bago pa lang. Kasi napapansin ko lagi, no? Lagi akong, hindi naman ako naninira mga idol. Ang sa akin lang kasi, concern lang tayo dun sa mga ilalagay na parts. Kasi unang-una, hindi naman tayo gumastos sa motor na mga kinabukasan o mga ilang araw, magkakaproblema na naman, di ba? So, ang sa akin lang, sana ma-supervise kung paano gumawa yung baguhan kaysa doon sa mga matatagal. So, advice ko palagi, mga idol, no? Dapat marunong kayo maglagay dyan sa mga plate na yan. Kasi unang-una mga idol, bago lining mo, yan, halimbawa, kagaya nito, bago ang lining, di ba? Tapos pag kinikik mo siya, dumudulas. Kasi nga, baliktad yung mga clutch plate. Okay, so sana mabigyan ng ano kasi, madalas kasi ngayon, sa Kasa talaga nagpama-maintenance. Kasi unang-una, nandun lahat yung mga parts. Okay, so mamaya, ilalagay natin siya dito mga idol isa-isa. Tapos ituturo ko rin sa inyo kung anong mga posisyon ng clutch plate. Hindi ko nila lahat pero malimit kasi mga idol, lahat ng mga ginagawa natin galing din Kasa. Hindi na ako mababanggit kung si kaninong Kasa. Okay? Kasi yung Kasa naman talaga ay nandun lahat ang pamalit na parts. Alright? So, yan. Ilalagay natin siya dito mga idol, no? Yan, sasalpak na natin yung head, yung block, yung clutch housing, kicker, lahat, clutch side. So, may mga gasket na tayo, kompleto na tayo. Buuin na natin siya. Alright? Ayan, so ilalagay na natin yung piston muna mga idol, no? Kaya umpisa na natin, salpak na natin to. Tapos lagay natin tong, huwag natin kalimutan tong ano, yung lock ng pin kasi nadali yung block natin pagka kinalimutan natin yan. Yun. Tapos isusunod na natin yung block niya mga idol. Dapat dito sa motor na to, marunong ka mag-alaga na lang. Isang buwan lang yan, 10 na ako eh.
Ayan, so magbibigay tayo ng idea dun mga idol sa paglagay nitong clutch plate, no? Ayan, kasi ito madalas nagkakaproblema dito mga idol ay baliktad ng paglalagay. Kasi ito, ayan o, meron kasi yung matalas, meron din yung mapurol. So, dapat mga idol, lagi kayong merong ideya pagdating sa pagpalit ng mga lining at saka sa pagbalik ng mga plate na to. So, kanina kasi kinalas natin siya, balibaliktad lahat, no? Yung plate. So ngayon ayusin natin, ano. So ito yung clutch hub. Ngayon ang unahin nyo lagi lining. Tapos yung plate. So sa plate, sa paglagay ng plate mga idol, hindi lang to basta-basta pag nakapulot mo yung plate, salpak mo na kaagad. So hindi, no. Meron siyang tamang paglagay or posisyon. So ilagay natin siya yung plate. Kung alin yung matalas mga idol, yan, oh. Makikita niyo yan. Pag ginano nyo to, matalas yan. Ngayon pagka binaligtad nyo, purol yan. Kaya makikita nyo naman, oh, yung pinagkaiba niya, oh. Diba? Tapos sa kabila, oh. Diba? So dapat kung alin yung matalas, yun yung sa ibabaw. Ito paglagay niyan. Yan. Tapos lining. Tapos plate. So dapat mga idol, ganito talaga lahat ang plate. Huwag siyang mabaliktad kasi sayang ang lining yung mga idol. May slide kasi siya pagka hindi wala sa tama yung pagkalagay ng clutch plate, no? Kasi ito kakapalit lang ng lining nito mga idol. Ang problema, nag-slide yun. Basta ganun ang paglagay mga idol, no? Kung alin yung matalas, yun yung sa ibabaw. Huwag nyo siyang babaliktarin. Okay, so ganun lang paglagay niyan mga idol, yan. Tapos lagay natin yung wheel. Ganun lang paglagay, huwag natin siyang babaliktarin. Kasi unang-una dyan, magkakaproblema dyan. Bakit? Bago na ang lining mo, may slide pa rin siya. Kasi ito mga idol, kanina kinikik natin siya, may time siya na dumudulas, dumidiretso. Kasi nga, baliktad. Okay. So, ganun lang paglagay mga idol ng clutch lining, no? Ngayon, ilalagay na naman natin siya dyan. So, tuturo ko rin sa inyo. Okay. Ayan, so unahin natin yung kicker, no? Kicker mga idol, no? So lagi nyo tatandaan mga idol, no? Ako pa ulit-ulit na tayo dito mga idol kasi marami pa rin nagkakamali dito, no? So dapat tandaan nyo palagi yung mga ganitong mga ilalagay. So unang-una sa kicker, meron siyang washer sa likod, meron din siyang washer dito. Okay, so isalagay natin siya. Sa paglagay naman ito, kailangan itong nakabalagpag na to, yan. Stopper kasi yan, dapat naka dito siya. Huwag niyo siyang ilalagay na naka dito, ah. Sobrang stress na yun. Ikot nun, ang layo ng ikot. Maaari kasi maputol yung spring, no. So yan, sa paglagay ganito lang, ayan. Salpak nyo siya pa ganyan. Huwag niyo muna siya pakagatin sa gear. Tapos ikutin nyo lang siya, shoot nyo lang muna dito. Yan, shoot na, di ba? Tapos bitawan nyo. Kailangan dyan mga idol, sasabit yung stopper doon sa loob. Ayan o, meron yung stopper doon. Okay, so tulak nyo ng konti. Okay na yun. Ngayon, sa paglagay naman ng clutch housing, clutch hub. So una, baka magkamali kayo, yan, makapal na washer yan. Okay, so sa makapal na washer naman, ang paglagay niyan mga idol, kahit baliktaran walang problema. Ayan, unahin muna yung makapal na washer. Tapos lagay natin tong bushing. Yan, bushing yan. Tapos susunod natin tong clutch housing. Yan, lagay natin. Sa paglagay naman ng clutch housing mga idol, no, pag hindi siya shoot, kagaya niyan, ikutin nyo lang kung dito yung 12 pump gear niya, yan, salpak niya, yan, tapos na, di ba? Tapos lagay nyo itong susunod na, paras na sila kalaki pero mas manipis, dapat dito yan. Sa paglagay nito mga idol, diretso lang, no. So sa iba, ina-advise palagi na mayroong isa dito. So ako parang hindi ako satisfied kasi katagalan ng pagnipis ng lining. Pagka piniga nyo siya, pabangga na dito, hindi siya yung piga na na sulit ng piga nyo. Kaya ang ginagawa ko, dinidiretso ko siya pa ganun. Pwede pa rin naman, pero mas maganda pag ganito lahat. Yan, ganyan lang, lagay mo na siya. Oh. Yan, tapos sunod natin yung castle na. Malagay natin itong washer. Yung washer niyan, unahin nyo muna itong puti, tapos itong itim. Tapos itong castle naman mga idol, pabaliktad kasi ito. Yung ikot nito, yung higpit, pakaliwa. Yan. Tapos sunod muna itong bearing. Ayan lang, paglagay ng bearing. So, ganun lang mga idol, takpan na natin siya. Okay.
Yan, so ito na yung NS125 mga idol, no? Ayan, pansinin nyo yung kick. Kanina kasi yung kick niya, pag sinipa mo, diretso laglag yung paa. Ngayon, ang tigas na, oh. Kanina, diretso eh. Pag ganun mo, laglag na diretso eh. Ito, oh, may kapit na siya. Ayan, oh. Tigas na, oh. Yan, sapan na rin natin. Yun. Tahimik naman. Ano? Kasi mga tagas niya. Pati dito, bago na rin yung pinalitan natin, no? Mga gasket. Tapos yung kicker niya, matigas na siya. Hindi na kagaya kanina na sobrang lambot kasi ayun sinasabi ko palagi mga idol, baliktad ang clutch plate kaya may dulas pa rin siya kahit bago yung lining. Okay, so yun lang. NS125 FI. Ayan, so okay na yung NS125 mga idol. Meron pang binigay sa atin yung ano, giveaways yan, mga Prosin product yan. Ang dami nito sir. Yan sa Prabil. Dito kasi tayo ngayon gumawa sa Prabil mga idol yan. So kilala nyo naman yung mga Prabil dyan. Yan, mga Prosin product ito. Maraming salamat sa iyo. Sir, thank you sir ha. Thank you. Okay, so maraming salamat dito boss. Sa binigay mo napakarami nito. Thank you. Yan, shout out sa lahat ng taga Prabil. Alright.